Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kailan tayo dyan, mga ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi pa itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan, okay? Para sa mga kabayan, para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kakabalan po galing silang mga trabaho, welcome dito sa ting panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ting channel sa JRB TV kung saan mga kabayan, pag-usapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, before tayo mag-start po nating talakayan ng araw, of course, I would like to take this opportunity na i-greet po ng happy birthday sa lahat ng tao na nag-birthday ngayong araw. Isa po dyan sa ating lista mga kabayan, i-greet natin ng happy birthday si Sir Alben, Ayan Atienza Sagales, that is greetings coming from Mama Banje Atienza. And of course, happy birthday also kay Ma'am Sayana Faith Alinsunorin, greetings coming from Romeo Alinsunorin na nandyan sa New Jersey, USA. At saka sabi niya, i-greet daw natin ang kanyang pamilya na nandyan sa Los Baños, Laguna. At mga kabayan, isa po sa usapan ngayong araw, yung nangyaring interview kahapon doon po sa Politico Live na kung saan na-interview doon kahapon mga kabayan ni Michael at saka ni Adunlong or Alundong nga pala na yung si Orly Manuntag. Si Orly Manuntag mga kabayan, siya po yung Grain Retailers Confederation of the Philippines, siya po yung spokesperson. Nga mga kabayan, very intriga talaga. Bakit? Kasi napag-usapan nila doon si PBM. Yung sabi pa nga ni Michael mga kabayan, yung promise daw ni PBM na 20 pesos per kilo. Abay gunggong na host yun. Hindi naman kasi promise yun ni PBM. Magkaiba po yung promise at saka yung aspiration mga kabayan, yung plano po. So okay, so pagpatuloy natin, kasi nabanggit na doon na ni Orly Manuntag, nagsuggest siya dito kung magkaano daw yung budget ng Pilipinas or budget po ng gobyerno natin para matugunan po yung 20 pesos per kilo na bigas mga kabayan. So nabitaw sa dito ng numero mga kabayan at ito po ay kaagad na sinakyan po ni Michael at saka yung yung babaeng host po doon sa Politico Live. Alam ba natin yung Politico mga kabayan na napakhilig na dito na maglabas po ng mga kamaritisan po ng mga informations? Sila po yung kinukuhanan dito ng mga information ng ibang mga vlogger, lalong-lalo na yung mga vlogger po ng mga papanira mga kabayan. Katulad po ni Marlica, ni Maui, at saka itong si Bagong Lipunan. Doon po sila nangunguha po ng mga informations or mga balita, lalong-lalo na yung mga balita mga kabayan na medyo ikakasira dito sa Marcos Administration. Okay, balik tayo doon kay Orly. Nagbitaw kasi siya dito na ng value mga kabayan or yung number 250 billion pesos daw ang kakailanganin para matugunan po or maabot yung presyong 20 pesos per kilo na bigas. Yun daw ang ibibigay po na subsidy doon sa mga magsasaka. Alam nyo, nagbitaw sa dito ng numero. Ang problema kasi ito mga kabayan, abay babalik rin naman ito na mga ayaw po sa mga Marcos, yung mga Ate Marcos, at saka yung sabi nila na bumaliktad na daw, babalik rin niya mga kabayan. Baka sabihin na dito na yung mismong grupo or mismo pong spokesperson ng grain retailers, alam niya na kung magkaano po yung kailangan na subsidy doon po sa mga magsasaka. Sasabihin naman lang mga kabayan na how about yung gobyerno natin, baka walang alam ng mga kabayan. So dito po, dahil ito po yung napaka-intriga, sana ito po yung sasagutin po ng gobyerno natin. Lalong-lalo na sa taga-DA, sa Department of Agriculture, sa NIDA, at saka yung sa Department of Finance mga kabayan. Dapat sagutin nila yung idea or yung suggestion dito ni Orly Manuntag mga kabayan. At saka marami sa itong binitahong
po ng masalita na kung saan magpapagulat sa ating lahat mga kababayan. Mamaya ipapakita natin yan. And mas pag-usapan rin po natin yung nangyari sa Senate hearing sa CHR mga kababayan na kung saan ito po ay talagang sinabon o talagang binira dito na isang senador tungkol kasi dito sa mga mga kababayan sa stigma na kung saan, di ba, kung marinig natin yung pangalan po na CHR, ay alam ho natin kung saan sila dito laging pumapanig mga kababayan, di ba, doon po sa mga kalyado nila. At least ito pong senador ay pinaalalahanan sa mga kababayan na sana matanggal po yung stigma at saka yung mga kaisipan po ng mga kababayan natin na hindi po doon pumapanig sa mga kriminal o doon po sa mga kalyado nila yung yung itong CHR mga kababayan. Anyways, okay naman po yung suggestion doon sa isang senador. Kaya lang ang problema mga kababayan, napapansin ko kasi sa senador na ito, parang ayaw niya sa kapulisan natin. I think you already have the idea mga kababayan kung sino pong senador ang ibig kong sabihin at mamaya ipapakita natin yan. And of course, pag-usapan rin po natin mga kababayan, ito pong good news na kung saan meron pong smuggled rice na nasabat doon sa Zamboanga at itong mga rice mga kababayan or mga sakaw-sakong bigas umabot po ng 42 million pesos mga kababayan at ang dami ho niyan. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi ito marandalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Everyone mga kababayan, so before tayo mag-start po, as usual, kumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin ito mga kababayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you today mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Uniteam supporters! And guys, thank you so much po sa ating returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kababayan, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kababayan, so before tayo pumunta dun sa mga mainit na mga balita at saka very intrigued po ng mga issue mga kababayan, dito muna tayo po sa good news. Yung ibig kong sabihin tungkol dito sa mga smuggled rice na nasabat doon sa Zamboanga. So, for more details, let's watch this. Mahigit 40,000 sako ng smuggled na bigas na nagkakahalaga ng 42 billion pesos ang kinupiska ng Bureau of Customs, Port of Zamboanga sa isang warehouse sa Zamboanga City. Nadiskubre ang kontrabando noon pang Mayo 19 nang mag-inspeksyon ang BOC sa bodega kasama ang Coast Guard Intelligence Group, Task Force Aduana at Marine Battalion Landing Team 11. Nagpresenta naman ng import documents ang kinatawa ng may-ari ng mga produkto. Pero nang isailalim sa verifikasyon, lumabas na marami itong discrepancies. Kabilang na ang pagtukoy sa klase ng bigas na inangkat. Nitong Setyembre na inilabas ng BOC ang Order of Forfeiture para sa mga produkto dahil sa paglabag sa Rice Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act. Ayon naman sa BOC, ang operasyon ay bahagi lang ng Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lang naglalagay ng price cap sa bigas, kundi nagbibigay rin ng otorisasyon para paigtingin pa ang kampanya laban sa smugglers. Okay mga kababayan, sabi po sa nagbabalita, nung Mayo pa pala yan, nasabat po doon sa warehouses. Pero ngayong September na po nila ilabas yung desisyon na kung saan ito mga nasabat po ng mga sako-sakong bigas, doon po nila ilagay po sa either sa Kadiwa or doon po sa DSWD. Pero alam nyo kababayan, nung hinintay ko niyang sabihin na sino ba dito yung may-ari ng warehouse, wala siyang nabanggit mga kababayan. 'Di ba? Bakit ganun po yung yung mga reporters natin o yung mga taga Bureau of Customs, bakit ayon lang pangalanan po yung yung may-ari ng warehouse mga kababayan? Kasi may karapatan po dito na malaman po ng mayang Pilipino, kasi alam niyo mga kababayan, hindi talaga natin po na masisi yung mamayang Pilipino na mag-isip dito ng hindi maganda sa gobyerno natin, kasi nga 'di ba may mga balita po na may nasabat dito ng mga sako-sakong bigas doon sa mga warehouse, 4 na mga warehouse.
Pero kahit isa, hindi nila pinangalanan kung sino po dito ang may-ari po ng warehouse, mga kabayan. Di ba, nakakaduda talaga eh. At hindi talaga na maiwasan po na magduda tayo kahit man lang isang pangalan o dalawang pangalan. At saka at least sana man lang po dito ay meron ng makasuhan or makulong, mga kabayan. Hindi lang yung i-forfeit nila, kukunin nila yung mga bigas at saka i-donate dun sa ibang sa mga government po ng mga agencies. Dapat ang magandang balita ay kinasuhan na at saka kinulong na, mga kabayan. Dapat ganon para masiyahan po yung mamayang Pilipino kasi yan po ang mga informations at balita ang lagi naming hinihintay, di ba? Pero nakita ko the other day, mga kabayan, na meron pong nagsabi I think si Sik Erwin Tulfo, sabi niya na makakasuhan na daw dito at sa makulong po yung mga smugglers at yung hoarders kasi magdesisyon na sila, mga kabayan, by next week. So anyways, hintayin natin yan. Sana po merong good news dito. At mga kabayan, pag-usapan rin po natin itong good news po na kasi nga napag-usapan natin or nabanggit ko siya nga pala, Sik Erwin Tulfo, nasanay kasi ko, mga kabayan, si Kong nga pala, Kong Erwin Tulfo. Kasi meron siyang batas, mga kabayan, na pinush niya na I am very very sure marami dito ang matuwa, mga kabayan, yung mga single parents. Kasi siya nga pala, before ko basahin yung balita, mga kabayan, may tanong po si Ivan. Sino ba dito yung mga single parents, may anak po, or siyempre may anak, single parents, na hindi po nagsustinto yung kanilang father, mga kabayan, yung kanilang ama. Hindi po nagsustinto or binaliwala lang po ang kanilang anak. Meron kasi tayong good news. At ang balita, mga kabayan, ayon dito sa balita, basahin ko lang po, pabayang tatay ikulong, pagmultahin, sabi po ni Congressman Erwin Tulfo, mga kabayan. So babasahin ko lang po yung konteksto para meron tayong bagbasihan, mga kabayan. Sabi dito, itinulak ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at ng 4 pang kongresista ang panukala upang pagmultahin at makulong ang mga tatay na intentional na pinababayaan ang mga anak nito. Sabi ni Tulfo, mga kabayan, ang gusto natin dito ay protektahan ang kinabukasan ng mga bata, dapat panagutan ng mga magulang, lalo na ng mga tatay at kapakanan ng kailang mga anak. Dagdag pa dito, mga kabayan, sabi pa din sa balita, kasama ni Tulfo bilang may akda ng House Bill 8987 o an act punishing the willful failure to pay paternal child support. Sa kasama doon si ACT-CIS Party List Representative si Jocelyn Tulfo, Edvic Yap, Benguet Representative Eric Yap at Quezon City Representative Ralph Tulfo, mga kabayan. So ngayon, marami pang sinabi dito pero i-shortin natin, mga kabayan. So ito na po yung laban nyo sa mga single parents diyan na mga walang kwenta talaga, yung mga parents nila sumundot lang, mga kabayan, nung nagkaanak na ng kanilang partner, pinabayaan lang po. So pwede na ho sila itong pagmultahin or makulong, mga kabayan. So magkano ba yung makuha ng bata at saka yung mother, mga kabayan? Babasahin ko lang po. The amount of paternal child support per child shall be at least 10% of the father's salary. Take note, 10% po of the father's salary. However, this act mandates that a paternal child support per child shall not be lower than 6,000 pesos per month, which is equivalent to 200 pesos per day. So, dagdag pa dito, mga kabayan, para alam ho natin kung ilang years ba na pwede makulong yung tatay. Sabi dito sa bill, the bill proposes a penalty of 6 to 12 years imprisonment. 6 to 12 years imprisonment and a fine of 100,000 to 300,000 for fathers who willfully fail to pay child support. So yan, mga kabayan, ang good news. At least may laban na ho dito yung single parents. Sana, mga kabayan, makapasa ho yan at saka magiging batas na yung, mga kabayan. Kasi alam ho natin, marami talaga dito mga pasaway po ng mga lalaki na sundot-sundot lang dyan saka hindi mag-isip, mga kabayan. Sabi na, alam nyo, yung mga taong ganyan, hindi talaga dapat yan pamarisan, mga kabayan. At matawag natin sila dito na mga walang kwenta, mga kabayan. Di ba? At least dapat be responsible tayo. Ako'y nanawagan dito sa mga kalalakihan na kung magkaanak tayo, dapat huwag nating pabayaan po yung responsibilidad natin. Dapat suportahan natin. At saka kung pwede lang po, dapat pakasalan natin po yung mga naanakan natin. Kasi kawawa po yung bata. Yung bata kasi yung maapektuhan dito, mga kabayan. Saka nakaawa talaga eh. So anyways, yan po ang good news natin. Galing po kay Congressman Erwin Tulfo, mga kabayan.
Okay, so forward na tayo dito sa ibig kong sabihin, doon po sa interview sa Politico Live mga kabayan, yung si Orly Manuntag. Kasi meron siyang napaka-intriga talaga dito and I'm very sure sasakyan ho ito ng mga anti-Marcos. Nagbitaw kasi siya dito ng figure mga kabayan na kakailanganin daw ng governor natin na subsidy para sa mga magsasaka ay 250 billion pesos mga kabayan. Kung bakit sila umabot sa ganyang figure, let's watch this. Rice is a political commodity. Opo, yun nga. Nila, ating bansa, nagugulo kahit ang gobyerno, di ba, umaten siya ng meeting sa ibang bansa. Ang topic pa rin niya, bigas eh. Di ba? Bigas, oo. Bigas pa rin ang topic. Actually, tumakbo po ang Pangulo sa pangakong 20 pesos, 20 ba o 25? 20. Bigas. Yung 20 pesos. bago mag-eleksyon, yun. Oo. Ngayon siguro, mahihirapan dahil malaking pondo ang gagastusin. Si Sir naman ang mahihirapan ka dyan. 45 nga lang, pinipilit tayo sa 45. 20 pesos, mahihirapan ka dyan. Ikaw talaga. Ibig sabihin, sabi nga ni Pangulo Duterte, daydreaming, nangangarap ng gising, kalbag 20 pesos. Ito ba, do you share that view? Ang 20 pesos, matagal na ba? Ano pa to? Talagang pangarap na gising po ang talaga ang 20 pesos. Kasi sila naman ang nangako nun, hindi naman po kayo eh, no? Sir. Oo. Yung 20, sir. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, kayang gawin yan. Pero sabi ko nga, meron niyang kaukulang pondong gagamitin. Kung 100% mo subsidy Yan. ang magsasaka, nakukuha mo siguro yung 20 pesos na sa Not sufficient na. gagamitin natin, di ba? Yun naman yun eh. Parang nangyayari yan, sinubsidy na ng gobyerno lahat ng farmers natin para makuha yung ganito at magkaroon tayo ng murang bigas sa market. Magkano ba ang subsidy? Congressman, Ka-Orly, akala ko congressman ka na eh. Kung subsidy pag-usapan, total subsidy, magkano ba kakailanganing pondo? Baka naman sakto na lahat ng mga intel funds ng ating mga ahensya, ibigay na lamang dyan para masolusyonan natin yung problema. Ito, sir, estimate sa mga farmers. Opo, estimate po. Thank you. Tapos sa bread, nasa 50,000 hanggang 55. Ang ano po? Sa hektarya, 55,000. Okay. Hektarya. Lahat na yan, mula sa seeds, fertilizer. Meron na pala talagang figure eh. Opo. Sige po. Ngayon, para naman po sa inbred, nasa 65,000. Okay. Yun. So, yun yung, kung 65,000 yan, times number of hectarage na meron tayo sa Pilipinas. So, ganun ilan na po? Sige, ano na natin? I-compute na natin. Baka may calculator po kayo. Ano po? Ilan ba hektare sa Pilipinas? So, 4.5 million yata tayo eh. Or 4.5 million Ina, ikaw ba yung mathematician? Teka. Kung kasi 4.5 million. Sige, 4.5 million times 55,000. Sige, yan ang kakailanganin pondo. Solusyon. Paano ba to basahin? 2.4 ano yan? Billion o trillion? Ano ba? Kasi, ikaw na mismo. Ito sir, kinumpit ko 4.5 million hectares times 55, ang lumabas 247 billion 500. Sabihin natin 248 o 250 na lang. Yes! Yeah! 250! Sige! 250 billion ang kailangan ng gobyerno to fully subsidize yung rice production. Okay na yun. May numero, 250 billion. 248 daw ina eh. Pero i-round up na natin sa 250 billion. Billion na Billion. Ibig sabihin. Yes. Right. Gas ang sinasabi po ninyo. Tama po ba, Ka-Orly? May posibilidad. Siyempre, makakasagot yan sir yung gobyerno. Hindi naman po ako. At least may figure. Ito yung, kung papuntahan mo yung ganon lugar, ito yung dadaanan mo, ito yung value, ito yung amount. Oh my gosh. Ay, nako. Good luck. Good luck sa 250 Ganda. Pero maganda. At least ito, hindi ito suntok sa buwan, hindi ito daydreaming. Yung sinasabi po ni Ka-Orly, ito ay facts na, ito ay data na. Kung sakasakaling gusto niyo pong tugunan, ito lang pala eh. Kaya naman sa magkano po yung ayuda nilang binigay na budget sa atin para bigyan kayo ng ilang linggo, ilang araw na ayuda? Ang ko is, nabasa ko din is 2 billion para sa retailers. Okay, tamo? 2 billion. Para sa financial assistance Pero patchip po yan. Ito po, pang matagalang solusyon ang sinasabi ni Ka-Orly,
na kung atin lang tutugunan, tutulungan talaga ang ating ugat, no? Sa magsasaka pa lang, maaari po niyong ma-attain yan. Yan. Teka pala, sir, yung 250 billion na estimate natin, for how long yun? Isang cropping yun. Isang crop. cropping lang yun. Oo. So that So, will... isang taon, nasa 500. Oo, masyado di ba? malaki. Naku po. Yung 250 billion, ilang buwan lang pala yun na 20 pesos, ano? Kasi Hindi, pero it's a start. Kumbaga, Kaorly is a start, no? Kasi binigyan mo sila ng na hindi mo, kumbaga doon kaya nga magtanim na hindi biro Maghapong na kayo ko sa potikan Ito, patatayuin mo na. Oo, apo. So, Ma'am Inap, alam mo, pwede naman yung i-gradual Hindi mo naman agad pwede po talaga yung 250. Siguro, i-gradual mo muna sa 20% o 25%, tapos 50%. Diba? And then, supportahan mo syempre ng batas na para may makapag-buyback naman ng National Food Authority. Meron siyang, let's say sabihin natin, 10% ng harvest ng Pilipinas is bibili ng NFA. Meron tayong buffer stock. Hindi na. Saka i-prioridad natin yung talagang mga malalaki na para po ito yung talagang malaki rin ang harvest, ang ibig sabihin, no? Malaking tulong kaagad. Maganda po yung sinasabi niyo, Kaorly. Ito lang, ang sinasabi niyo sa amin, pag-usapan ng mga farmers, retailers, ng gobyerno. Di ba? Kasi maghanap po tayo ng solusyon dito, hindi tayo maghanap ng ayuda lang. Kasi ang nangyayari, ayuda tayo ng ayuda, pero alam naman po natin na hindi naman ito pangmatagalang solusyon, pansamantala lang po. No? Ang ko, Sir Mike, dapat yung buong rice supply and value chain. Meron kasi yung sa supply and value chain, seed grower. Hindi nagbebenta ng seeds. Meron tayo yun And then, palay farmer. Masasaka natin. Palay trader, millers, wholesalers, and retailers. So, may 6 tayong sektor sa loob ng rice industry. So, dapat ito... Pataba. Tama ba yung pataba dyan? Yan. So, dapat itong 7, mag-usap-usap. What is the best solution possible? Huwag magdadbahan. Dapat may group chat. Dapat may group chat na. Itong sinasabi yung 7 grupong ito, hindi yung parang kakanya-kanya, tapos nagsisisihan. Tapos may mga marites na, ito nangyayari, parang gano'n. Usap po, no? Usap. Unity. Tama po ba, Kaorly? Yung unity sinasabi ng Pangulo, mag-unity kayo. Mag-usap-usap po tayo lahat. Parang gano'n. Next time, doon sa unity, para sa rice industry, sa natin, na magkaroon ng pag-uusap yung unity, para hindi maulit yung nangyayaring ganito sa atin ngayon. And then, time will come, magiging rice sufficient din naman tayo. Kayo ba, Kaorly, napatawag na sa Kongreso, sa Senado, para lang maging maibigay ang inyong mga hinaing at inyong mga suhestyon? Wala pa naman hearing tungkol ngayon sa Congress and sa Senate. Pero nakapunta naman kami kay Pangulong BBM noong August 8 just to report yung situation para sa buong natin halos. Yun. Okay mga kabayan, so unang-una napansin nyo ba sa politiko yung lalaki si Michael Fahatin, yung mahilig po manggatong mga kabayan. Pero at least po si Ina Andolong, hindi naman siya nagbibigay po ng mga gatong mga kabayan. Kung ano po yung sasabihin po nung kanilang na in-interview, doon lang po sila nagbabase. Pero si Michael, 'di ba, mahilig po siya magbigay ng mga insinuations mga kabayan. Okay, so pag-usapan natin yung sinabi po ni Orly. 'Di ba sabi niya, 'di ba nagbigay siya ng figure dito na 250 billion pesos ang kakailanganin po na subsidy sa mga magsasaka para maabot po yung 20 pesos per kilo na bigas mga kabayan. At sabi pa niya, 'di ba, yung gobyerno lang daw dito yung makakasagot niyan. Ang problema, bakit siya nagbitaw po dito ng figure mga kabayan? Okay lang po para sa akin, okay lang magbigay ka ng idea, pero yung figure mga kabayan, yung number na napaka-sensitibo ho yan. Bakit? Kapag siya po ay nagbabanggit dito at wala siya sa gobyerno mga kabayan, ang mga tao kasi na makarinig po, abay, ang galing po ni Sir Orly. How about yung nandyan po sa gobyerno natin, yung Department of Agriculture? Sino ba yung secretary ng Department of Agriculture mga kabayan? Di ba si PBM? Baka sabihin po dito ng mga anti-Marcos na naman, kasi nga mga kabayan, yung interview na yan, that is kahapon or Saturday mga kabayan. Wala pa po mismo ang nakakapansin yan. Kayo pa lang po. At saka yung iba siguro ng mga viewers po ng Politico Live. Pero yung ibang mga media outlet, lalong-lalo na yung may mga ok-ok sa utak ng mga vlogger mga kabayan, makita nila yan, sasakyan ng mga kabayan. Di ba? Mapapasama na naman dito yung Department of Agriculture at saka yung NIDA mga kabayan.
Ngayon, I'm very sure this coming Sunday, so probably meron pong makapansin yan at saka mabalita na po yan sa mga stream mga kabayan. Diba? So sana dito kay Orly, okay naman po ang kanyang idea. Huwag lang magbigay dito ng mga figures kasi sensitibo talaga yan. Marami ditong masiraan po or masiraan po dito yung gagawin na mo itong paninira ng mga anti-Marcos doon po sa governor natin. Kasi sabihin na dito, oy, kumusta nga pala sila si PBBM, kumusta dito si Jokno, sila si Balisakan, or yung iba pang spokesperson po ng DE Makabayan or yung NIAA, di ba? Mapapasama na naman sa dito or baka sabihin na walang alam po yung nakaupo dyan sa gobernador natin. Pwede naman po kausapin na in personal, yung doon po sa Department of Agriculture at saka ilagay nila or ipakita sa kanila yung idea nila kung aprobado yung Makabayan yung 250 billion pesos na makalaking budget ho yan, di ba? Napakalaking budget ho yan. So, pwede naman pala. Pero siyempre, ang isipin dito ni PBBM, how about yung ibang mga projects po na kailangan po ng ilang billions, dyan po naisipin. Pero I have faith and trust dito kay PBBM na kaya niyan Makabayan. Kahit malapit lang po sa 20 pesos per kilo, kahit 25 pesos per kilo, no problem. Talagang hanga si Sir Ivan dyan. Abot ng 25 pesos, basta hindi lang po abot mo ng 30 pesos per kilo yung bigas Makabayan. 30 pesos pababa, okay na si Sir Ivan dyan. At least, yung aspiration po ni BBM, yung kanyang Makabayan, yung kanyang ambisyon na mabababa po yung presyo ng bigas, at least ginawa niya ang kanyang nakaya Makabayan, ginawa niya ang lahat. 'Di ba? Okay ba? Agree ba kayo Sir Ivan? So pag-usapan rin po natin Makabayan yung tungkol po dito sa tech scams. Jump naman tayo sa ibang topic. Dito tayo po sa tech scams kasi hanggang ngayon Makabayan or kahapon, marami pa rin po nagrereklamo dito na sila po nakatanggap pa rin po ng mga tech scams. So, for more details, let's watch this. Sa kabila ng batas sa SIM registration, patuloy na nakakatanggap ng scam o spam text messages sina Lloyd at Queenie. May text na nanalo raw sila ng bonus at rewards at kailangan pumunta sa ibinigay na website link. Araw-araw talaga, pag di ko na po talaga nagustuhan, binablock ko po mismo yung mga number na yun. Mas maganda if ma-identify if kung sino yung mga nagsisend ng text messages na yun. Aminado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi ito madali. At para raw mas lumakas pa ang kakayanan nilang mahuli ang mga nasa likod ng online at text scams, hiling ng DICT 300 million pesos confidential funds para sa 2024. Nakatali pong kamay namin if we do not have this kind of capability. Marami pong paraan na ginagamit itong mga scammers in order to avoid detection. The confidential fund is essential in order to conduct intel and investigation in order to go after these criminals. Ayon kay Senate Public Services Chair at SIM Registration Act sponsor Senator Grace Poe, ang DICT ang ika-4 sa mga ahensyang may pinakamataas na confidential fund. Dapat patunayan daw muna nilang kailangan nila ito at saka lang daw sila magdedesisyon na irekomenda ang kanilang budget request sa plenaryo. Alam naman daw ng senadora na kailangan palakasin ang hakbang ng gobyerno laban sa scams at cybercriminals. Pero kailangan daw nilang pag-aralan kung may kakayanan ang DICT para gastusin ang budget na ito. Ang bayan muna tinututulan ang hiling na confidential funds ng DICT. Dapat daw i-audit ng COA ang lahat ng confidential funds na ibinibigay sa mga ahensya ng gobyerno. Sa datos ng GMA Integrated News Research, mas maraming government civilian agencies ang humihingi ng confidential funds sa ilalim ng proposed 2024 budget. Alam niyo mga kabayan, naniniwala po ko dito, napakahirap talaga supuin po yung text scam or yung mga phone scam mga kabayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga dito po, kahit dito sa Saudi mga kabayan, meron pa rin po na mga scammers, ID text or yung mga tawag. Before nga ako nag-vlog ngayong araw, may tumawag nga sa akin mga kabayan. Sabi niya yung bangko ko daw may problema. At saka dapat daw ibigay sa kanya yung aking details. Ay, magunggong talaga. Ginawa pa nilang bobo Sir Ivan.
Dito rin mga kabayan, kahit yung mga text nandyan pa rin eh. So nainiwanan ko dito na mahirap talaga itong sugpuin at hindi pa nila alam kung ano ba dito yung ginagamit nila ng mga softwares mga kabayan or ano ba yung mga platforms or devices ang ginagamit dito ng mga scammers mga kabayan. Pero at least po na ginagawa na ito ng paraan ng taga DICT, lalong-lalo na yung sa isang grupo mga kabayan, yung sa PAOO ba yun na grupo, yung nakalimutan ng name mga kabayan. Pero at least ginagawa na ito ng paraan, lalong-lalo na yung taga cybercrime mga kabayan. Pero at least man lang na mapababa pala dito yung mga nagtitext sa atin ng mga scammers, hindi na katulad ngayon na sunod-sunod talaga na isang araw may titext sa inyo na 20 lahat or umabot pa na ng mga 25, 'di ba? Katulad po ng sinabi nung in-interview na ang dami talaga sa isang araw. At least man lang po mabababa nila yung mga text scams rating or rates nga pala. Sorry. Anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, i-shout out muna natin po ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Nandyan po or pasalamatan muna natin yung mga channel members. Sila si Cosmo Defender, Posong Inami or Sis Queen, Fiz Calante, Russell Teruel, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. Hi to Marcos Hernandez, Maria Milasiplon, Nonoy Floren Hills, Estrella Santino, Imi Sarino, Mighty Baisa, Jelen Quezon, Angelita Holsinger. Hi to Lemuel Pasco, Milagros de Rilo, LT, Roy Pahila, Kaluyal Wanabet, Bots Estelia, Army Lagaso, Marian Shuko, Rustico Arquiola, Rose Guevara. Hi to Teresita Kainglet, Vivica Abarcar, Cardong Waray Vlog. Hi to Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. And of course, hi to Len Gonzalez, Aurora Ildefonso, Maria Cristina Fernandez, OPM Labsong Sanchez, and hi to Teresita Tumalayawan. Mga kabayan, meron na po akong sasagutin kasi may nag-message kasi sa last vlog natin na kung saan napapansin niya daw na meron tayong mga flashcards na mga balita, yung tinatawag ko na mini balita mga kabayan. Bakit daw hindi ko in-explain yun isa-isa? Di ba? Ang dami ngayon eh. Di ba in-explain ko na dito na hindi naman kasi yun yung main topics natin. Yung mga pahapya lang yun para at least marami kang alam po ng mga informations or mga balita sa nangyayari po dyan sa Pilipinas or sa gobyerno natin. Pero meron po tayong mga main topics talaga. Iyon na po yung ipinakita natin to ng mga videos or yung mga screenshots natin sa mga news outlet at yun po ang pinag-usapan talaga natin. Yun po ang main natin na balita. So yung mga sa intro natin, mga flashcards lang o yun. Okay? So anyways, jump naman tayo mga kabayan. Yung ibig kong sabihin na meron pong isang senador na sinabon po yung taga CHR. Kasi nga yung CHR mga kabayan, once narinig natin yan, di ba yung meron kasing stigma na once yung mabanggit yung stigma, yung CHR, doon sila dumadapig kasi sa mga kalyado nila ng mga dilawan, lalong-lalo na doon po sa mga kriminal mga kabayan. At sino bang nagsabon sa kanila? Si Senator Raffy Tulfo mga kabayan. Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo para mabigyan kayo ng idea, even though yung ibang mga suggestions po dito ni Raffy Tulfo ay okay ako, kaya lang napansin ko mga kabayan, parang ayaw ni Senator Raffy Tulfo sa mga kapulisan natin. Napansin ko lang yan pero okay naman po ang kanyang mga suggestions. Pero parang gusto niya doon daw sa mga dapat pumapanig daw doon sa mga biktima, hindi daw sa mga criminals. Pero paano niya ba dito ma-determine na yung pinanigan po ng CHR ay yun po ang biktima mga kabayan? Diba? Katulad rin po dito, naalala nyo na meron pong isang Mandaluyong Chief of Police na nung drug test mga kabayan, di ba kahit 2 times yung drug test dito, abay positive pa rin siya. Pero nung nagpa-drug test siya doon sa taga NBI at saka sa isa pong agency na magda-drug test mga kabayan, negative siya doon. At saka meron siya ipinakita po ng mga ebidensya na negative siya mga kabayan. Kasi yung situation na yon, hindi kasi natin maalis po sa ating kaisipan na meron pong mga kumpanya, mga agencies o dyan po sa kapulisan na meron pong silos-silos sa posisyon mga kabayan. Meron ho yan. Kapag ikaw yung maganda yung posisyon mo, sisiraan ka or gagawan ka ng mga masama mga kabayan para lang ma-demote ka or para lang masiraan ka mga kabayan. Di ba meron pong ganyan sa mga kumpanya?
Correct me if I'm wrong. Meron talaga yan. So doon po sa issue na yun, dapat papasok doon yung CHR mga kabayan or papasok doon yung tagapaw para paimbestigahan ho yan kasi para malaman natin yung totoo mga kabayan. Kasi kawawa kasi yung si police na taga Mandaluyong, meron kasi siyang ebidensya, dalawa mga kabayan na siya po'y negative po sa drug test, di ba? Okay, so ipakita ko muna sa inyo yung balita po, yung Senate hearing kasi ito po'y budget po doon sa CHR mga kabayan na kung saan supposed to be ang kailang budget is 2 billion pesos na yon. So binabaan na lang po sa 900 million pesos mga kabayan. Pero for me, yung 900 million pesos, ang taas pa rin po na budget yan para sa CHR. Kasi hindi talaga natin alam kung ano bang ginagawa talaga ng CHR at saka hindi naman sa kailangan mga kabayan. Di ba? Walang kwenta yung CHR eh. So anyways, let's watch this! Kayo raw ay protektor ng mga kriminal versus sa mga biktima. Hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po. Now again, you're listening but you're not hearing you. You're hearing but you're not listening. So, yung victim, hindi sa suspect, doon sa biktima ng mga pulis Yes po. na walang ginawang kasalanan. So kung diyan kayo mag-focus, 90%. hindi yung kung sino-sino mga suspect na kursunadahan lang, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, nasaan kayo. Pero kapag pumasok ng loob na kriminal at binugbog, sarado ng pulis, nandoon kayo. Pero yung nilooban, wala kayo para sa kanila. So katulad doon sa inyong example, may police, mayroong biktima ng halimbawa ay rape, ang CHR po, tinitignan din po yung kapakanan ng biktima. Kasi katulad ng sa mga pag-ang krimen ay tungkol sa babae, ginawa laban sa babae. Bilang gender ombud po, ang Commission on Human Rights po ay tumutulong sa biktima. At sa isang banda rin, tinitignan din naman namin yung pagtupad ng mga kapulisan sa tungkulin nila bilang agents of the state. So kapag may paglabag po ng, sa mga proseso, siyempre, ang CHR po ay pupuna. Bagamat hindi ho kami kumikiling doon sa mga gumawa ng krimen. Kami ho ay sumasang-ayon ang ating pamahalaan ay tugisin yung mga kriminal. Ngunit dapat ito ho ay naayon sa batas sa proseso. Chairman Richard, yung mga malilit nating kababayan na oppress, na pagsasamantalahan, nabubugbog ng mga pulis, nasaan kayo? And then they come to me. Kasi alam niyo bang stigma sa inyo na kayo raw ay protektor ng mga kriminal versus sa mga biktima. Kasi tuwing merong mga nahuli mga pulis na talagang sertipikadong perpetrator ng krimen at nabugbog, kinukuyog niyo yung mga pulis, kinakasuhan, and all. And nakakalimutan nyo paano naman yung biktima nung suspect na yun na binugbog ng pulis. Kung meron man dapat, ito ay base sa aking obserbasyon at sinasabi ng mga tao, Mr. Chair, dapat doon din kayo doon sa victim. And wait, huwag ka muna tumingin sa kahit saan. And then, nagtitrending yung nagba-viral. I was expecting na kayo sa CHR would offer your help. At ito yung mga kaso na hindi pa ako senador, broadcasted pa lang ako, na can we help? Sige, nabalitaan namin yan, narinig namin yan. We will do everything in our power, vested upon us by the Constitution para tugisin yung mga pulis na ng abuso. There were so many instances na yung police brutality, na yung biktima ng pananakit, na kursunadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na kriminal at binugbog, sarado ng pulis, nandoon kayo. Pero yung nilooban, wala kayo para sa kanila. Nagets mo, yun po yung naging stigma. Hindi nga. You know, I've been a broadcaster for more than 25 years and I've been dealing with police brutality and police abuses and what have you. And ito yung nanonotice ko rin. Pag tuwing merong naaping kriminal, mga sanggano, inapi ng mga pulis. I'll use the term inapi ng mga pulis. Nandoon kayo. Pero tama lang, tulad sinabi nyo, kasama sa mandate nyo yan. Pero dapat mag-focus kayo from now on, more on doon sa mga biktima na walang kasalanan, biniktima ng mga pulis. Ngayon, yung doon sa mga suspect na binubugbog na pulis, leave it to PAW. PAW na lang para, di ba?
para magkaroon ng division of labor. Yung PAW, doon sa mga suspect na binugbog ng mga pulis na walang kakayahan, di ba, kumuha ng abogado, PAW. Kayo naman doon sa victim. Your Honor, we wish to reassure you po that 90% of our victims, of our clients served, are victims actually belonging to the vulnerable sector. Mga kababaihan po, children, PWDs, and senior citizens. Hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po namin, but we do provide financial assistance to them. We also provide legal aid assistance. We also investigate cases, and we also assist them in the filing of cases. At mangilan-ngilan po yung mga pagkakataon na may mga torture cases po na kailangan namin pumasok. Kaya lang hindi po sa lahat ng pagkakataon na nangingialam po kami kapag meron pong mga hinuli na mga akusado, kasi naniniwala po kami na dapat managot po sila sa mga krimen na ginawa nila, lalo na po sa mga kababaihan, sa mga bata at saka mga senior citizens. Kaya lang po with the enactment of RA 9745, kung may torture po, hinihingi po namin yung pag-unawa ng Senado na dapat po kaming... Torture ng mga pulis sa mga suspect. Opo. Now again, you're listening but you're not hearing me, or you're hearing me but you're not listening. So, yung victim, Opo. hindi sa suspect, doon sa biktima ng mga pulis Yes po. na walang ginawang kasalanan. Your That's Honor, what I'm trying to point investigate out. po those cases. Yan ang gusto ko, diyan kayo mag-focus. Opo. Hayaan nyo na yung mga suspect na tinorture ng mga pulis dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yon, leave it to other agency like the Public Attorney's Office. Yes. Okay? We will- Okay lang, yung tinorture dapat tulungan natin. Yung karapatan pantao nila, protektahan natin or ibigay natin yung nararapat na para to help them. Yes, Your Honor. Pero what about those victims na pupunta sa programa ko every single day na wala namang kasalanan, inabuso ng mga pulis, inabuso ni mayor, inabuso ni Gob, inabuso ni chairman, etc. Doon kayo mag-focus. And napakarami niyan. Recently lang, Mr. Chair, merong pinasok, nag-viral to pumasok sa walang hawak na warrant itong mga pulis. In fact, magkakaroon tayo ng hearing tungkol dyan. Nagbonet yung mga pulis, nakabonet, pinasok nila yung bahay kasi meron silang hinahanap na suspect. Walang hawak na warrant. So akala ng mga may-ari ng bahay, magnanako, nakabonet tapos may mga baril So pumalag. Pumalag ka, di kinulong, resisting arrest. Tapos kung ano na pang kinaso na parang yung direct assault. Parang ang nag-assault pa sa kanila yung may-ari ng bahay. Ito pa mas matindi. Nung makulong na yung may-ari ng bahay, di pamilya, dinalaw ng anak, si tatay. Aba, pati si anak, kinulong. Yun dapat ang mga tulungan nyo. Yes, Your Honor, we agree. Yun, doon dapat kayo mag-focus. 90%. Hindi yung kung sino-sino mga suspect. For all I care, pag meron dyan drug addict na ng rape, hayaan mo siya kung bugbugin siya ng pinong-pino ng mga pulis, hayaan nyo siyang tulungan na lang ng ibang agency. Yes, Your Kailan pa rin siya tulungan? Tulungan siya ng Public Attorney's Office. Apo. Kung siya ay mahirap. Kung siya ay addict at walang trabaho, tulungan siya ng Public Attorney's Office. Pero ang tulungan nyo, yung victim niya. Yes, Your Honor. Lahat po ng Yun ang gusto ko. Hindi kasi in so many cases, Madam, I don't want to argue with you, but I have so many instances na ganitong nangyari at meron akong proof at this is stated by facts. Itong sinasabi ko, I'm talking out of experience. Okay? Hindi mo siguro pwede maliitin yung 25 years ko sa experience. How long have you been? Kayo po lagi yung tumatawag po sa CHR. Exactly. At lahat po. Kaya nga, kasi nga, humingi ako ng ayuda sa inyo kasi gusto kong support. Opo. Diba? We believe- So yun ang doon kayo mag-focus. And I'll be your supporter. In fact, yung budget nyo nakita ko na in-slash, binulong ko nga dito kay Mr. Chair, paano namin maibalik. Diba? Susuportan ko kayo. Kung kinakailangan, dagdagan pa. Pero from now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims. Yes, sir. Wag masyado for the suspects. Opo. Are you aware of the incident that was mentioned by Senator Raffy? Ito po yung pagpasok po sa isang bahay. Na nakaponet. Are you aware of it? Kung kailan nangyari, kung saan nangyari, are you aware of it? Yan. And then ang nangyari, financial assistance. Ako, sarili kong pera, kasi so ang nangyari, nakulong yung silang dalawa. So, nagpiyansa sila, Mr. Chair, ng 36,000 pesos. Sinanla nila yung bahay nila.
So, pumasok ako sa eksena, pinalitan ko yung napiyansa nila para hindi yung sanda ng bahay nila, tinubos ko. And dapat yan, meron kayong financial assistance for that. But anyway, sinagot ko na yun. Can you check on... Yes po, Your this Honor. We will incident check on that mentioned incident by and make sure Senator that Rafi? we are able to investigate that case po. Maybe you can coordinate with the Office Yes of... po, we will. Mayroon pa isang insidente, inilapit namin sa inyo na sa isang probinsya, may hinahabol yung pulis na dahil sa isang tupada. And then lumiko sa kanto yung hinahabol ng pulis. And then titingin-tingin siya kung nasaan na yung suspect. Hindi niya na makita yung hinahabol niya. Meron siya nakita doon sa loob ng bahay, nakatayo-tayo, nakahubad. Akala niya yun na, pinasok na, tinutukan, sinapok. Lahat ng mga tao doon sa loob ng bahay, hinakot. Pati yung nagsi-CR, kinatok, ayaw buksan, sinipa yung pinto. Dinukot habang nasa CR, kinaladkad papuntang kalaboso. Sige po. And then, nasaan ang CHR? Magdi-dispatch na po kami ng investigators. Hanapin po namin yung na-report niyo po at magpapadala na po. Doon kayo manghimasok. Yes, Your Honor. Agree From po now kami. on, I don't want to hear na meron dyan isang rapist na binugbog ng pulis at kinuyog ninyo yung pulis at kinasuhan nyo yung pulis, kinondem nyo yung pulis. Sa media, ipapako nyo sa krus yung pulis na nakabugbog. Tama lang na talagang dapat yung pulis managot sa pambubugbog, pantutorture ng suspect or pantutorture na talagang kriminal. Tama lang yon. Pero from now on, think of the victim of that suspect. Doon kayo kumampi. Am I making myself clear? Yes po. Kasi alam niyo bang stigma sa inyo na kayo raw ay protector ng mga kriminal versus sa mga biktima. Kasi tuwing merong mga nahuli yung mga pulis na talagang sertipikadong perpetrator ng krimen at nabugbog, kinukuyog niyo yung mga pulis, kinakasuhan, and all. And nakakalimutan nyo paano naman yung biktima nung suspect na yun na binugbog ng pulis. Kung meron man dapat, ito ay base sa aking obserbasyon at sinasabi ng mga tao, Mr. Chair, dapat doon din kayo doon sa victim. Doon sa sinabi na sa last po na sinabi po ni Senator Rafi Tulfo Makabayan, medyo agree talaga ako doon na kasi itong mga CHR, yung itong CHR, hindi naman sila pumapanig doon sa kapulisan mga kabayan. Like for example, dito po sa mga aktivista, di ba? Supposed to be yung mga aktivista, di ba? Binigyan ho ng information na bawal ito mag-rally, pero nag-rally pa rin. Pero kapag nilagyan lang ng mga barrier mga kabayan, ginigiba na yung mga barrier ng mga aktivista. Pero doon po pumapanig yung CHR sa mga aktivista, hindi po mga kapulisan mga kabayan, di ba? Hindi na kailangan talaga ng CHR, dapat buwagin yan eh. Sayang na po ang budget dyan, 900 million pesos. Dapat ibigay lang ho yan doon sa mga kababayan nating nangangailangan po yung 900 million pesos na dyan po inilagay sa CHR. Iulitin ko, yung CHR, walang kwenta ho yan. Anyway, share po natin yung si Felix Frank Dolfo Acong, hi to Jingle Angeles, hi to Henry Idon from Mandaluyong City. I-share po natin mga kabayan, si Sir Erickson Miguel dyan sa Hawaii, hi to Neil Tabafunda from South Korea. Ulitin natin, hi to Felix from Dolfo Acong. Nandyan po si Biyahe ni EJTV from South Korea. Share po natin, nandyan po si Ryan from Virginia, USA. Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Carmen. Hi to Lily, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chancha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Ferds of Jack Ferds family. So yan po mga kabayan, ang mga nakalap natin mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po, sana nakapag-like na ho tayo. Libre pa ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip nating commercials. Thank you so much. So mga kabayan, before natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Heavenly Father, as a new day begins, I turn to you in gratitude. Bless my loved ones with health and happiness. Guide me to make wise choices and spread kindness. Fill my heart with your love and purpose. Thank you for this day. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara!
pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal